Tinataya ng mga immigration experts na ibababa ng immigration below 500 points ang cutoff sa comprehensive ranking score ng mga posibleng makatanggap ng imbitasyon para maging permanent resident sa Canada. Noong February 5, 4,000 imbitasyon para maging PR ang inilabas ng IRCC. 521 ang CRS cutoff score na kinuha. Para ipaliwanag ang mga posibleng mangyayari at kung paano ito mapaghahandaan ng mga PR applicants, naritong interview sa regulated Canadian immigration consultant na si KD Kikumoto. 4,000 invitations. Magandang balita ba to na nakikita natin yung CRS scores mukhang pinapababa rin ng IRCC? Yes, actually ano po yung history no sa previous draws, pababa talaga siya ng pababa. So good news 'yun kasi on my personal practice, yung mga clients ko syempre good news 'yan kasi mas marami kaming nai-invite ngayon than yung before, ang dry talaga. So good news po ito. And of course, sa papasok na spring, 'di ba tatanggalin pa yung LMIA points, which is ito yung nagamit na leverage ng mga bumibili ng LMIA kasi. So dahil doon, yun yung reason kung bakit gusto siyang tanggalin ng IRCC. So dahil tatanggalin na siya, of course, yung mga nagle-leverage doon sa additional 50 to 200 points for LMIA, mawawala din siya. So because of that, of course, yung average na CRS score is medyo mare-reduce din. Kaya ang ine-expect is most probably by late spring or mga mid-summer siguro, baka mas bababa pa siya and hopefully bumaba siya to mga less than 500. Ang ini-estimate ng mga alam mo yun, mga credible sources natin is siguro mga around 470 to 480. Sandali, nagbabawas nga tayo ng mga temporary residents, di ba? Bakit nakikita mo nagiging ganito ang aksyon ng IRCC? Yes, kasi po binabawasan yung temporary residents. So ang ini-enhance nila is permanent residents naman. Wherein mas merong clear path to becoming permanent residents and eventually becoming a Canadian citizen. Malaki ba sa populasyon ng mga aplikanteng Pinoy ang makikinabang dyan? Ako, very hopeful ako doon. Kasi di ba ang nangyari is karamihan sa mga kababayan natin ay nagkuha ng masteral degree because of yung pagtanggal naman ng PGWP and yung pag-sponsor ng spousal open work permit. So, of course, if they graduated from a master's degree, meron agad sila additional points for the CRS. So, with that, may additional na laban agad sila. And then, of course, kasama doon sa mga hindi affected na industries, healthcare. And as we know, Filipinos are known to be active dyan sa healthcare, like even caregiver, personal support workers, or mga nurses. Dyan nakikilala yung mga Pinoy, no? So, kaya positive ako na makikinabang yung mga kababayan natin dito sa reduction na to. Ang sabi mo, ang mga kababayan natin usually pumapatak ang CRS score saan? Anong range? Yung mga ganun po, mga 470 to 480. Meron akong mga mangilan-ngilang clients na lumalagpas ng 500. But because iyon yung parang tinuturuan ko sila na enhance natin yung language score ninyo, kuha tayo ng master's degree. Yung iba even tinuturuan ko pa, mag-aral na kayo ng French para multilingual sila. And of course, meron kasing separate draw for French speakers. So, ayun, yun yung mga clients ko na mga nakuha doon sa mga matataas na range, which is above 500. Pero if matutuloy talaga itong projection no na baka below 500 sa late spring or mga mid-summer, then marami tayong mga kababayan na baka mabubunot na dito. Okay, nandito na sa Canada, inaayos yung mga dokumento nila. Anong mapapayo mo para handa sila pagdating ng panahong yon? Yes po, no. So as early as now, siguro mas maganda mag-prepare na sila kasi unang-una kailangan dito yung educational credential assessment, wherein kung internationally educated sila, kailangan kumuha ng Canadian equivalency for their education. So because of that, siguro baka mas magkaroon ng mas mahabang processing time or medyo may delay kasi ang regular processing time nito is 30 to 45 days. Pero minsan naabutin ng 60 days. So syempre dahil yung mga tao, hindi lang naman Pilipino ang mag-take advantage
advantage nito, baka mag-ano sila, like, oh, mag-process na ako ng educational credential assessment ko. And then, of course, yung language test. The more na maraming gustong mag-take ng language test, then, of course, yung testing dates, medyo mas magiging puno din, no? So, as early as now, if they can prepare yung ayun nga yung educational credential assessment nila, language test nila, i-book na nila kasi ayun nga we'll never know kasi pababa ng pababa yung trend nung CRS. What if tomorrow or this month or next month magbubaba na agad siya ng 500, 'di ba? Mas okay na din na meron na agad profile, ready na yung mga requirements. Yung 2024 naging bumpy road man siya. 2025 naman mukhang may mga magagandang news in relation to immigration. So, yung mga iba, wag silang mawala ng pag-asa kasi magkakaroon naman ng chance para sa kanila. Paano yung mga kailangan ng umuwi? Yung mga kailangan ng umuwi, balik na lang. Pag pwede na uli, di ba?